battery, car battery na source ng power ng aming fuel cell. Itong alambre wire na nagko-connect from battery going to the fuel cell. Ito ang aming fuel cell. Dito na ako convert ang tubig na nagiging hydrogen. At yung hydrogen, pupunta sa hose na ito, mapasok dito sa bubbler. Ayun, kung makikita nyo, yun, nagbabubble siya. Oh. Yun. Temporarily, kinabita ko siya ng balloon para maging reservoir ng tipong hydrogen. Then, yung isang hose naman, pumunta pa sa ikalawang bubbler. Na ang purpose naman sa ikalawang bubbler ay para kung magkaroon ng backfire o flashback, ay maging arrestor siya para hindi tumuloy hanggang dito lang, wala nang magiging damage. Itong hose na ito ngayon na tumuloy mula sa ikalawang bubbler ay tuloy-tuloy dito, mahaba, laban sa pinaliit, tumaas para walang papasok na tubig, tuloy-tuloy doon, nagkaroon ng connector, at ito, tuloy-tuloy siya, at meron siya ditong reducer para ma-regulate ang labas ng hydrogen. At yung hydrogen na yan, nakatuloy dito sa maliit na generator na Honda SRIRAM 650 watts. At ito ang kanyang pinaandar. At matutungayan nyo, ang andar nito ay maganda, normal. Naka-record kanina, pinaandar namin ito kanina. Kaya okay lang ang performance. Siguro, konti improvement pa. In the future, papalitan namin itong hose na ito dahil ang tubig ay bumabara dito, makapasok. At pag bumara, humihinto itong motor. So, yun lang nakita namin dapat na magkaroon ng improvement. Yung daluyan ng hydrogen. Ang aking photographer dito ay ang aking anak na si Daryl. Sa 4th year high school, nakatulong ko sa paggawa nito. Ako naman ang kanyang daddy, si Nilo Morante. Dito kami ngayon sa aming bahay, at ito ang aming sasakyan. Kung makikita nyo, ito ang aming plate number ng jeep na kinukunan ng power. CBE 374. At ito ang aming naging setup ngayong gabi. Ngayon ay July 15, natapos ang aming pagpapaandar ng generator ng 8:40 sa aming relo. Tutukan yung relo natin, papunta doon para makita niya ang oras ay 8:40. Yun, nakita na ba? Kita na ang oras? Okay, 8:40. Yun.